What's up guys? Ito na yung part 23 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung printf or yung tinatawag na print formatted. Itong printf, isipin nyo parang kapatid lang din yan ng print line, nung println o kaya yung print. Pero may kanya-kanya silang purpose. Itong printf is, ang purpose niya is kung gusto nyo gumawa ng output na may specific format. Kung sa ln, yung println is para sa new line, ang print is para ma-print lang. Itong printf is para magkaroon ng format yung string nyo. Gawa na tayo ng example. Gawa ako ng mga variable. Siguro pause ko muna no, para hindi masyado mahaba yung video. Ayan, so ito yung mga variables na gagamitin natin para sa example. So lalagay ko system.out. So imbis na print line or print, ang ilalagay natin is printf para sa print formatted. So try natin yung normal output lang, yung lagi natin ginagawa. My name is, concatenate tayo ng name. So gagana naman to. My name is Jonathan, so gumana naman siya. Nakakapag-print din siya ng normal, no? Pero, syempre, meron siyang specialty. Is yung pagfo-format. Kaya niya mag-format. Paano tayo mag-format? Sa pamamagitan ng percent na sign. So, siguro duplicate ko to para mapakita ko sa inyo. My name is, so lalagay ko yung percent na sign. So, ibig sabihin yan, ready na ako mag-format. So, anong gusto ko i-format? Ang gusto ko i-format yung si Jonathan. Itong string na to. Since string siya, ilalagay ko S. Ang S kasi is para sa string. Iba-iba kasi yung mga tinatype dito na letter. Kapag string ka, S. Tapos kapag int, iba rin. Kapag double, iba rin. Pag float, iba rin. So, since string tayo, S ang ilalagay ko. Tapos, imbis na plus name, imbis na magko-concatenate tayo, ilalagay ko is comma name. So, ganyan na magiging itsura ng pagpo-format natin sa printf. So, sa print formatted. So, iraran ko. My name is Jonathan, tapos meron tayong my name is Jonathan dito. So, nagdikit sila, no? So, kasi wala tayong print line. Pero pwede natin siya lagyan ng \n o yung escape sequence natin. Maglagay tayo dito. Plus escape sequence. Yan. Raran ko. My name is Jonathan. My name is Jonathan din. Pero pwede din naman yung %n. So, ano din yan? Ang percent is para saan yan, di ba? Pagpo-format natin. Pero pag nabasa niya na n ang kasunod mo, ibig sabihin yan is gagawa siya ng bagong line. So, parang \n din siya. Okay? I suggest na kapag printf ang ginagamit nyo, %n ang gagamitin nyo kaysa sa escape sequence na \n. Kasi ang %n is compatible siya sa mga ibang operating system. Kapag \n ang gagamitin nyo, may chance na magloko yung itsura ng ginagawa nyong output. Try natin mag-format ng age naman. Lalagay ko dito, system.out.println, printf. My age is, syempre, opening natin para sa pagpo-format is yung %. Tapos, kung ang string natin ay gumagamit ng S, paano naman ang int natin para sa age? I ba? Kasi di ba string, S yung first letter. I ba ang int? Hindi. Medyo nakakagulo, no? Hindi pala siya I. Ang gagamitin natin dito is letter D. Bakit D? Ano yan? Hindi parang double yan, no? Hindi yan double din. Ang D is para sa decimal. To be precise, decimal base 10. Ilalagay ko na yung age, comma age. Try ko i-run. So, my name is Jonathan. My age is 50. So, lagyan ulit natin to ng, so, pwede natin lagyan dito ng after S, lagyan natin ng %n. Yan. Run. My name is Jonathan. My name is Jonathan. My age is 50. Next is yung height.
I-control D ko to. Duplicate ko na lang. My height is, so imbis na letter D, since ang D natin stands for decimal siya, ang double natin ay F. Bakit F? Kasi ang F is floating point. Ang double is floating point, diba? So, parehas sila ng float. So, kapag float, ito din ang gagamitin niya, F. Lalagay ko dito, height. Iraran ko. Ay, lagyan ko muna pala ng ano to, ng N. Lagyan ko na rin siguro to ng N para sa susunod. Iraran ko. So, my height is 195.456700. Susunod is Boolean, Control D. Am I handsome? Ganyan na lang, am I handsome? Percent, letter B, kasi Boolean. So, lagay ko dito is handsome. Iraran ko. Am I handsome? True. Last but not the least is yung char natin. Control D. Balik natin si my gender is, ganyan na lang, my gender is. Pag char, letter C. Tapos lagay ko dito, gender. Okay? Iraran ko. My gender is letter M. So, ito yung pinaka-basic pag nag-format tayo ng ating mga string. Bago ko makalimutan, yung percent na to is, ang tawag talaga dyan is format specifier. Pero kung tayo-tayo lang naman, percent na lang ang tawag natin kasi ang haba naman kung format specifier ang tawag natin dito. Okay? Siyempre, kung meron tayong basic, meron tayong medyo advanced. Kala nyo advanced, no? Medyo lang. Ano yung medyo advanced na yon? Example, itong double natin na height, gusto ko siya i-format ng 8 na decimal places or 2 decimal places. Itong string, pwede ko siyang i-format na merong space sa simula niya or sa dulo niya. Yung mga ganon. Tuturo ko sa inyo yun. Madali lang naman yun. Siguro burahin ko to. Itira ko yung string. String lang ang gagamitin natin muna. Tanggalin ko na rin siguro tong N natin. Ayan. I-run ko lang para makita ko lang ulit. My name is Jonathan. Ngayon, gusto ko siya lagyan ng width. Ano yung width? Yung spacing niya. Yung space niya. So, gusto ko lagyan ng space dito sa gitna ng is tsaka ni Jonathan. Siguro mga 20 na spaces. So, yan yung ilalagay nyo. 20. So, pag naglagay kayo ng value dito sa gitna ng format specifier natin, tsaka ng string natin, which is si Jonathan, yun yung magiging spacing niya. So, iraran ko. Ayun o, meron siyang space dito na 20. So, pwede rin naman mag-control D ko, mag-negative 20. So, ano ibig sabihin pag negative 20? Iraran ko. Lagyan ko muna ng, siguro, print line na lang, no? Para mas kita natin na maayos. Iraran ko. Wala siya, no? Wala kayong nakikitang iba. Pero, meron niyang invisible na spaces. Ayan ang invisible. So, makikita nyo is meron siyang spacing sa right side niya, which is etong negative 20 na to. So, siguro maglagay tayo dito ng A, B, C, D, E, F, G. Yan, para makita natin. Ayan o. So, dito kapag 20, merong spacing sa kaliwa ni Jonathan. Pag negative 20, merong spacing sa kanan ni Jonathan o sa kanan ng string natin. Okay? Ngayon, kapag kayo na gumagawa ng project nyo, kayo na bahala kung gusto nyong left alignment yung string nyo or right alignment. So, ito yung right alignment, itong 20. Kapag left alignment is yung negative 20. Pwede din tayo mag-truncate sa string. Ano yung truncate?
Yung truncate is babawasan natin yung letters natin sa string. So, for example, itong Jonathan is gusto ko ipakita is Jonah lang. Jonah. So, ikakat niya tong THAN or tatanggalin niya. So, paano mag-truncate? Percent, dot, tapos kung ilang letters. So, for example, 4. Ibig sabihin, 4 letters ang kukunin lang natin kay Jonathan, which is ito. So, J-O-N-A, 4 letters. So, yan yung lalabas lang. Iraran ko. My name is Jonah. Okay? I-try natin i-format yung int naman. Burahin ko to. Palitan ko na lang to ng age. My age is, syempre, kapag int tayo, di tayo, decimal. So, palitan ko ng age to. Minimize ko to para makita lang natin ng maayos. Sa int, pwede tayo mag-padding. Yung padding, magdadagdag lang tayo ng maraming zero sa unahan ng value natin. So, in this case, meron tayong 50 na age. Pag gusto nyo lagyan ng padding, magkakaroon kayo ng 0000 dito sa unahan bago ma-print yung 50. So, paano mag-padding? Para makapag-padding ka, maglalagay ka lang dito ng 0. Yan. So, ibig sabihin yan, kapag may 0 ka sa simula, gusto mo maglagay ng padding. After nyan, maglalagay tayo ng any value. Sabihin natin 6. Yung any value na yan, is yan yung magdedetermine kung gaano karami yung padding natin. So, iraran ko. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 na 0. Yan yung padding natin. Tapos, meron tayong 50. So, bakit 4 lang yung 0 natin, pero 6 ang nilagay natin dito? Ibig sabihin kasi ng 6 dito is yung total ng dami ng digits natin ay 6. So, meron tayo ditong 4 na padding. Tapos, meron tayong 2 ditong digit para sa age. So, total niya is 6. So, try natin gawing 7 or 8. Run. Meron tayong total digits dito na 8. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na padding or 6 na 0. Tapos yung 50. 6 plus 2 is 8. So, ganyan ang padding. Sa double naman, pwede natin specify kung gaano karami yung decimals natin. So, kung gusto nating 4 na decimal, pwede. Kung 2, 2. So, palitan natin siguro to ng height. My height is, syempre, kapag double o kaya float, F ang gagamitin, di ba? Floating point. Tapos, palitan natin to ng height. Minimize ko lang to. Paano i-specify yung dami ng decimal places niya? So, sabihin natin gusto kong 2 decimal places. Ito-type natin dito ay dot, tapos yung dami ng decimal places niya. Sabihin natin 2. Pag nirun ko, meron kang 2 decimal places. Kapag ginawa kong 6, i-run ko, meron kang 6 na decimal places. Even though na 4 lang yung talagang meron tayo, pinuno niya. Nilagyan niya ng 2 0 para maging 6. Pwede din natin lagyan ng comma yung mahabang value ng double natin. So, for example, gagawin ko tong maraming number, mga ganyan. So, para magkaroon siya ng comma, burahin natin to. Lagyan lang natin ng comma. Tapos, iraran ko. Ayan o, nagkaroon siya ng mga comma. So, hindi ko pa natuturo lahat, no? Hindi ko na siguro kailangan ituro lahat. I-check nyo na lang sa internet yung mga iba pang ways para mag-format. Pwede din pala tayo maglagay ng multiple variables. So, hindi lang pa isa-isa tulad nito. Height lang, or name lang, or age lang. Pwede kayo maglagay ng marami. So, siguro palitan natin to. Palit para mas maganda yung example. My name is, tapos ilalagay natin yung string. So, yan. Tapos, and I am, maglalagay ulit tayo ng yung percent natin. Tapos, yung age, ano ba yung sa int? Letter D, di ba? Tapos, siguro magdagdag pa tayo. My height is percent. Tapos, syempre, pag double, float. Ngayon, dito sa right side niya, ilalagay natin yung, ano yung unang ma-encounter natin na pang format, yung S, di ba? Yung string. So, ilagay natin yung name, since yan yung gusto nating ilagay.
Tapos yung susunod na ma-encounter natin is yung D, which is yung int natin. So gusto ko ilagay yung age. Ang susunod naman ay yung height natin, which is yung double. So ilalagay ko dito is yung height. So kapag niran natin siya, my name is Jonathan and I am 50. My height is, ang laki ng height. Pero gets niya naman, no? So, siguro hanggang dito na lang tayo. Tapos, kita-kits tayo sa susunod na video.